Ante Pagulayan of DWAD. Yes, good morning po. At ang katanong ko po kay GM Jimenez. GM, alam po natin yung CCTV cameras ay napaka-importante po sa bawat barangay. Ito po ang 1,705 barangays. Obligayin po ba talaga magkaroon ng bawat barangay ng CCTV cameras para po ma-maintain yung unang-una yung krimen, ma-prevent po yung nangyayari pong krimen bawat barangay. At saka po yung pagtatapon ng basura. Siguro kitang-kita sa basura. yung magtatapon ng basura kung sakaling merong CCTV bawat barangay po. Opo. Napakagandang panukala sana nga yan na sa lahat ng areas, magkakaroon po tayo ng mga CCTV cameras. In London alone, they have 500,000, the city. 500,000 CCTV cameras. Sa pero ito naman ho ang ating titignan natin kay Mayor, na kasi hindi ho namin hawak ang loob-loob ng atin pong lokalidad. Pero palagay ko, kung magkakaroon po tayo niyan, ay maybe not in all, naman. Kasi in one area in America, it was also resisted. Dahil parang binabantayan na sila, which is not also nice. So, at tatanungin ho natin bawat mayor tungkol dito kung saan ang strategic, lalo na yung mga sinasabing mga may mga krimen na nangyayari. But we have a lot of cases already now we caught on camera. Hindi ba? Napakaganda ng So tama yung lokasyon na yon. Pero palagay ko, hindi sa lahat ng lokasyon din. Thank you po. Another question po para kay RD Brent. Dagdag ako sa tinuran ni GM Cora, no? Alam mo, meron tayong mga mayamang barangay, nagpundar na sila ng CCTV system nila. Ngunit meron pa rin ilang mga barangay, kahit may kakayahan, ay hindi pinapayagan o bagkus kinu-question ng COA. Kaya nga sa ikalawang pagkakataon sa Lunes, bandang hapon, muli kakapulungin namin ang mga taga-COA, taga-DBM upang bigyan ng paglilinaw yan. Unang-una, ito isang malaking mabisang gamit, no, sa maintenance ng peace and order at saka sa upkeep ng public safety. Pangalawa, kung meron pong kalamidad o disaster, napakalaking gamit po ng CCTV camera. Yan po ay napatunayan ng Barangay San Antonio, Pasig. Marahil once or twice a week makikita nyo kino-cover yan ng ABS o ng GMA, no, sa mga nire-respondihan nilang mga aksidente sa building, sa roadside, etc. No? Sa isang banda, sisikapin natin na mahikayat pa ang mas maraming pamahalang lokal na sa pagtataguyod ng pangkapayapaan at pangkaayusan at kaligtasang pangkalahatan, no? Magkaroon sana ng mas malawak at mas bukas na isip, mas malawak na pag-unawa, no? Nang sa ganon, maiitaas natin ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng taga Metro Manila. Another question po kay RD Brent po ulit. Tanong ko lang po yung regarding po sa mga barangay tano, di ba po? Alam natin na force multiplier po ng PNP yan. Pero ibang barangay po naman kasi, moronde yung barangay, no? Ang problema, hanggang 1 o'clock in the morning, wala na po sila sa karsada. Minsan po nangyayari sa amin sa Maynila. Actually, taga Santa Mesa po ako. So, mismo po ako, na-observehan ko po yung nangyayari ganito. Pwede po kayang mangyayari, magkaroon ng order yung ang DILG, katuwang isang po, yung mga chairman po ng barangay na kumari 24 hours yung ronda ng barangay. Barangay Tanod. Mamaya, ibigay mo sa akin yung pangalan ng barangay, no? Unang-una, maraming limitasyon dyan, ano? Ang sabi ng batas, Local Government Code of 1990, no? Hanggang 20 lang ang barangay tanod. Kung kaya't maraming barangay, yung may kakayahan, nag-e-empleo sila ng iba't ibang pangalan, no? So, meron silang Traffic Auxiliary Brigade, meron na silang Public Safety Officer, and so on and so forth, no? Sa Barangay Baclaran ng coverage ng Parañaque, lungsod ng Parañaque, no? At any given time, 24/7 yan, no? 200 yung force multiplier niya. Mula sa tanod, sa traffic, sa fire, and so on and so forth, no? So, depende talaga yan sa kakayahan ng barangay.
Sa isang banda, madalas nating sinasabi yan sa mga kapitan. Lalo na kung saan merong mauhuli sa barangay na shabu tiangge or kitchen shabu factory. No? Ilang beses na yan na meron tayong binabalaan at strong warning sa mga punong barangay na mag-ingat sila dyan. Hindi dahilan na komo mataas ang pader ng bahay. Hindi dahilan komo kubkuban yan, squatter colony yan, mahirap pasukin. And therefore, wala nang keeping watch, no, sa public safety ng barangay, no. Sa isang banda, kung saan merong nakatalagang police detachment, no, at hindi siya nag-supervise kahit sa cluster of barangays sa night time, no, nais ko ring malaman sapagkat pananagutin natin yung station commander sa pamamagitan ng chief of police. Yan ay matagal nang inatas ni Police Director General. Iniatas niya to nung about November of 2010. No? At inulit niya to 2 weeks after he assumed as Police Director General. No? So, to my best recollection, I know effective and standing yung kanyang policy order. At pag merong sumuway dyan, ipaalam nyo lang sa amin at kami na ang bahala sa kasunod.